Okay na po. Ayan. So, clear naman po ako. Naririnig naman po ninyo ako. Yes, Coach Mel, loud and clear. Opo, ayan. Na kinakabahan po no. So, gusto ko po munang ibalik yung pinakamataas na praise and glory kay Lord kasi lahat naman po ng na-experience natin no ay dahil lang po sa masaganang grace niya. At salamat po na sa pagkakataon din na to, no? Grace din po na maging share po ako ngayong gabi. Hindi ko po akalaing dadating ako dito pero ito po, very grateful and thankful po for this opportunity. So, sino po dito yung hindi pa po SMD, pero excited na pong maging SMD? Patype nga po ng ako sa chat box. Yan. Hindi ko nakikita yung nagtatype. So, yan, may mga nag-chat po ba? So, patype nga po ng ako, yung mga excited na. Kasi sa ngayon, ako muna po'y kakabahan, kayo na po'y kasunod. Pero biro lang po. Biro lang po, no? Syempre, dapat, sabi nga, hindi dapat kinakabahan, kundi excited ka lang. Kumbaga, kasi nga, isi-share mo yung journey mo para ma-inspire din yung iba. So, yan, welcome po ulit sa ating, sa training na ito. At ito po, isi-share ko po yung aking IMG journey. So, yun, yung SMD journey ko po. So, pinamagatan ko po ito. Mag-start na po ako ha. So, pinamagatan ko po itong Your Destiny is Your Choice. Yan. Naniniwala po ba kayo dyan? Na alam naman po nating lahat na may maganda pong plano si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, right? Pero minsan, di ba, kahit na alam natin na ang ganda na nung journey na yon, may mga times na hindi natin dinediretso yung papupuntahan natin na yon. May time na liliko, kakaliwa ka, kakanan ka, yon. So, naniniwala po ako na yung mga naging successful po dito sa IMG dahil pinili din po nila yan. At dahil kung pipiliin mo at pinipili mo na maging successful ka din, ayan po yung papatunguhan po natin, no? Kasi ang company naman po talaga, nakadesign na po to na lahat po tayo dito ay maging successful. May blueprint na po. So, susundan na lang po natin. So, ang dami ko na pong sinabi pero hindi pa po ako nagpapakilala, no? Though napakilala na ako pero pakilala pa rin po ako sa mga nakaka-connect lang. Ako po si Melody Masamong at currently working po as branch staff. Pero wino-workout na po na makapag full-time. Ayan. And naging member po tayo ng IMG noong 2023. So mamaya po mas i-detailed ko po yung history po ng aking pagiging member. Okay? So, pati slides ko kinakabahan eh. Yan. So, konting lang po ng aking konting background po, background ba doon, tawag doon. Konting information about sa akin. Yan po yung family ko. At ayan, yung mama at papa ko. Then, apat po kami magkakapatid. Then, ako po yung panganay at nag-iisang babae. At yan, from Malolos, Bulacan po kami. Pero yung parents ko po from Dumaguete, may mga taga Dumaguete ba dito? So taga doon po yung parents ko, pero dito na po sila nagkakilala ni Papa sa Malolos kasi from province po nakipagsapalaran po sila sa Manila hanggang sa napadpad po ng Malolos para kahit papaano po may maganda po silang pagkakitaan, no? And unfortunately, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. So, high school graduate lang po ako. Dahil yun nga po, yung parents ko po, nung napadpad po sila ng Malolos, okay po yung trabaho nila, si Papa, gumagawa ng ratan, si Mama mananahe. Pero po, yung napaglipasan na ba ng panahon, nawala yon. So, dahil hindi rin sila nakapagtapos ng pag-aaral, yung papa ko bumagsak sa construction worker, yung mama ko naman nangangatulong. So, ang ending talagang kapos po kami, no?
Kaya may time pa nga po niya nung elementary pa lang po ako. May isang taon po doon na nag-stop po ako ng pag-aaral kasi wala pong magbabantay sa bunsong kapatid. Hindi po kaya pag papa ko lang po yung nagtatrabaho. Kailangan po tumuwang ng mama ko. Kahit nga po tuwang na sila, kapos pa din po kami. No? So, yun. Kung elementary nga po, may na-stop na ako eh. So, how much more sa high school? Kulang na lang, pati high school di ko po matapos. Pero yun, nung nag-aaral po ako ng high school, nagmamadali po ako. Kahit na gustong-gusto ko makapag-college, pero hindi ko na po pinursu eh. Kasi mas pinursu ko po na kailangan kong magtrabaho. Kasi nakikita ko yung need na kailangan ko po talagang tumulong po sa family ko, no? So, breadwinner po tayo dahil sa amin pong magkakapatid, dalawa lang po kaming nakapagtapos ng high school. Yung mga kapatid ko po hindi rin nagsipag-aral eh. Kahit sana nung may trabaho na ako at kaya ko na rin sana silang pag-aralin, ayaw na din po mag-aral eh, no? So, yun, dahil yun lang din yung napagtapusan ng mga kapatid ko, hindi rin okay yung trabaho nila. May trabaho, minsan wala. Yan, ngayon mga walang trabaho. Tapos yung papa ko po na-stroke last year. So na-stop din po yung pagtatrabaho niya. Then yung mama ko, matagal na din po namin pinag-stop sa work kasi sakitin po siya before. So ganun po kalaki yung responsibility ng inyong lingkod, no? So ah before IMG po, very blessed naman po kasi kahit po ganun, marami po tayong trabaho na nasubukan, no? Kulang na lang talaga pasukin ko na lahat hanggang dumating yung magandang opportunity, no? Sa biyaya ng Lord, binigyan po tayo ng isang magandang trabaho. And before IMG, hindi naman po ako talaga spender. Kumbaga, dahil may magandang trabaho, may maganda rin pong income, maganda po yung income natin kaya nakakapag-provide po talaga tayo sa family. And dati na pong, kumbaga, dati na po, before IMG pa, marunong na pong mag-save. At ayoko din po sa utang kasi aware din po ako na yun nga yung interest malaki. So, yung kulang lang sa akin, yung financial education, paano palalakihin yung pera na meron ako. So, December 2022 po yun. Itong nababasa nyo naman po, ano. Pero kakwento ko lang yung nababasa nyo na. Na pinag-pray ko po sa Lord 2022 ng December kasi tinitingnan ko yung passbook ko. Sabi ko, paano ba lalaki tong pera na to? Kasi alam naman po natin, di ba? Lalo na nasa IMG na ako, mas doon ko na-realize na wala talagang income yung pera pag nasa bank lang. Tapos, hindi naman po ako mayaman, pero lapitin po tayo ng mga nanghihiram ng pera. Kaya sabi ko noon, hindi sa gantong paraan lang ako magiging blessing. Sabi ko, Lord, gusto ko pong magkaroon ng opportunity na para maging blessing pa ako po sa ibang tao. Then yun, pagpasok po ng 2023, syempre po, pagka usapang pagpapalaki ng pera, kasi yun nga po yung gusto kong mangyari dun sa finances ko eh. Yung una pong papasok sa isip mo, investment eh, no? So, search ako sa YouTube, inaaral-aral ko talaga yan. Syempre, yung unang lalabas na mga video about pagpapalaki ng pera, mga investment, yung cooperatives, yan real estate, ganyan, tapos pag invest sa mga MP2, mga ganun po. Pero yun, everyday, mayroon po akong inaalat na oras para magpag-aralan ngayon. Pero until one time, nag-pop up po yung video about IMG. At yung video po na yon is yung, I think, Money Matters kasi nandun po si Brother Bo and Sister Risa. Tapos, good thing, hindi naman po membership orientation yung nakita ko, no? So, wala talaga pa akong idea sa membership orientation. More on success stories. Kahit even yung stories nga po nila Coach Yang, nakita ko po sila sa video, isa sa mga video na napapanood ko nun. Tapos, curious ako, ano pa tong IMG na to? Kasi may isa po doon na tumatak sa isip ko na sabi niya, kahit high school graduate lang daw siya, naging CEO daw siya. Sabi ko, ano pa tong IMG na to? Sabi ko, ganun. Naku-curious po talaga ako until talagang kakapanood ko, sabi ko, aalamin ko na kung ano to. So, hinanap ko na po yung IMG, no, kung meron po dito sa Malolos. Kasi ayoko po ng online, gusto ko po face-to-face eh. Kaya, hinanap ko po, then nakita ko po yung page nga nila,
Coach Andrew and Coach Yap. Meron po sa Malolos. And then, ayan po, dahil Monday to Saturday po yung work ko, Sunday lang po yung available ako sa hapon kasi sa umaga po nag-church eh. So nakipag-appointment po ako noon kala coach siyang ng Sunday ng hapon. Muntik pa nga po ako hindi matuloy kasi hindi po ako lumalakad ng walang kasama. Eh yung kasama ko po niyan that time si Ate Daisy ay may trabaho pa. So depende pa kung sasamahan niya ako kasi kung hindi, hindi po ako matutuloy. Pero good thing sinamahan pa din po niya ako, no? So, ayun na nga po, nung bumisita po ako sa office nila Coach Yang, February 12, Sunday po ng hapon. So, yun yung nag-attend ako ng membership orientation. Nung napakinggan ko po yun, sabi ko, ang ganda talaga nung tinuturo ni IMG. Kasi wala naman po akong alam talaga pagdating sa, yun, yung about finances nga po, no? Kaya nung pagsahod ko po ng February 15, na yun, nagbayad na po ako ng membership. Kasi nga sabi ko, ang ganda nitong, ang ganda talaga nung IMG, sabi ko ganun. Tapos po, yan. Siyempre, tatanungin po ako after ko mag-sign up, no? Tatanungin ka ng coach mo, sabihin sa'yo na, ano ba yung mga goal mo? Bakit ka sumali sa IMG, no? Tapos yun, gaya nga po ng nasabi ko, di ba? Sabi ko, coach, gusto ko yan, maging blessing po sa ibang tao. Tapos, syempre, maging rich, no? Kasi lahat naman tayo, kaya tayo nagsusumikap. Gusto natin, pagdating ng araw, gaganda yung buhay natin. Tapos mabigyan ng magandang buhay talaga yung family ko kasi yan talaga yung ano isa po sa pangarap ko talaga noon pa. Tapos mas makapagbigay pa po sa ministry, mas ayun, magka-business and investment, then ayan po financial freedom. Yung mga to po ay nakita ko na posible po sa IMG, no? So, nung nilabas po tong picture na to ni Coach Andrew, alam niyo po yung pakiramdam ko noon. Sobrang saya po, di ko po maipaliwanag yung feeling na member na ako ng IMG. Sabi ko, si Ate Daisy po yung nakakaalam nung lahat nung nararamdaman ko pagdating sa IMG. May hindi po ako maipaliwanag na parang ang laki-laki po nung achievement. Sino po sa inyo yung nakaramdam ng ganon? Kasi baka yung iba parang usual lang sa kanila nung nag-join sila, nung naging member sila, parang normal lang yung feeling. Pero sa akin, iba po yung feeling. May time pa nga po nung papunta ako ng bank para mag-deposit. Tapos naisip ko tong picture na to. Sabi ko, wow, member na ako ng IMG. Para po bang meron akong ginawa na napakalaking bagay sa buhay ko na alam ko may mangyayaring maganda po. Parang basta ganun, sobrang saya ko po. Parang daig pa yung tumama sa kung saan. Ganun yung feeling. Sana may nakaka-relate. Sana may ganun ding feeling dito sa iba, no? Yan, and then syempre, tuloy-tuloy lang po tayo kasi yun may mga mentors po na gumagabay sa atin. So yung mga next na dapat gawin. So yan, attend fast start hanggang sa inaya po nila ako sa Makati the following month. So doon ko po talaga nakita na totoo talaga yung IMG kasi nung doon sa bahay, syempre kami-kami lang yun eh. Pero nung Makati na, doon talaga ang dami talagang tao. At tawag dito, ang saya-saya ng community. Sabi ko talaga, ang ganda ng community na to ng IMG. Tapos, syempre, di naman po ako palaging nasa Makati. So, ang ganda din po nung place doon. Tapos, doon ko po talaga din nakita na sa IMG, kahit anong estado ng buhay mo, welcome ka sa IMG. Welcome talaga sa lahat. No, para talaga siya sa lahat. Kumbaga may equal opportunity. So doon talaga sabi ko napakaganda ng community as in. Yun talaga yung nasabi ko noon. Then after niyan, syempre pinapollow natin. After niyan, sabi nga nila coach, mag IIAP ka. So ginagawa natin ng paraan yun, no? Kahit may work. Tapos AFP. Kaya yun yung mga nandito po ngayon, no? Follow nyo lang po yung mga mentors nyo sa mga step by step. Kasi mga successful na po yan eh. Ituturo po nila sa inyo at i-apply nyo na lang po. And then eto na, sabi nila attend nga daw ako ng local convention. Siyempre sama kasi ano nga eh, sabi nila coach eh, no? So,
ito po yung unang big event na inatinan ko po no that time. So, nung bagong member po ako. So, diyan, na-meet ko sila Doc Joe, tsaka si Doc Jaime, yung mga money doctors natin, si Sir Dave, si Ma'am Mitch, at yung mga team po nila Coach Yang na ang sarap lang po kasi imagine mga bagong kakilala, tapos yun po nung, syempre magkakakwentuhan kayo, kami magkakasama sa room na yung mga kasama ko, mga OFW, pero nagsishare po sila, nakaka-inspire po yung mga sharing din nila. Kaya parang sabi ko, nakaka-bless naman na maging part ako nito, nakasama ako dito, no? So, yun, very overwhelming po yung pakiramdam, yung feeling na meron po ako. So, kaya po after ng convention, ako, ang dami ko po talagang plano, no? Kasama po dun yung magre-resign na po ako. Kasi nga po, parang sabi ko, ito na yung, di ba, isa sa mga why ay yung fire yung boss, no? Sabi ko, ito na yung isa talaga sa way para mangyari. Kasi minsan, di ba, may mga moment na nakakapagod naman talaga maging empleyado. Tsaka alam naman natin na pag lalo na pag nasa IMG ka, mabubuksan talaga yung vision mo na may chance dito na hindi ka talaga magiging habang buhay na empleyado kasi may stretch na yung vision mo. So sabi ko, dami kong plano noon, tapos kasama nga yun yung pagre-resign para talagang mabigyan ko ng time si IMG kasi sabi ko madali lang to. Madali lang tong IMG, ang dami kong kakilala. So ganyan. Until eto na, after convention, eto na yung struggle. No? So very excited ako, ang dami kong plano. Kasi nga, may plan malakas po yung loob ko mag-resign nun. Kasi parang pag mag-resign ako, meron akong isang source of income, yung isang investment ko po na pwedeng pamalit doon sa kung mawala man yung trabaho ko. Kaso lang that time din nangyari na nagka-problema, bigla pong na-stop yung pag-receive ko po ng income mula doon. So from that, hindi ko pwedeng gawin yung pagre-resign kasi nakita niyo naman po, di ba, ang laki po ng responsibility ng inyong lingkod. Hindi ko po pwedeng basta i-let go yung trabaho ko. Then, yun nga, di ba, sabi ko, madali lang tong IMG, i-share ko, ang dami kong kakilala, madali lang to. Pero, eto na yung realidad. Nung nag-share na, ang dami-daming rejections po as in. Sino po yung nakaka-relate? Sino ba dito yung pag nag-share o agad yung shineran? Meron ba? Yung parang pagkasimula mo, pag nag-share ka, oo, sige, friend. No, minsan kung sino pa yung close mo, yung best friend mo, kamag-anak mo, kakilala mo, yung alam na alam mo na parang di ka tatanggihan nito, pero sinisinson ka. 'Di ba? OMG po yung feeling na broken-hearted na nga ako dun sa investment ko, hindi na nga matuloy yung resignation ko. Tapos nire-reject pa ako, dalawa-dalawa na yung ano, pag heartbroken sa akin, wala na nga love life, tapos eto pa, no? Biro lang po yung ano, nasingit ko lang po, sorry. So, yun po. So, yun. Tapos, sabi ko, ano ba to? Parang doon na nagsimula na sakit. Sa totoo lang po, tumutuloy yung luha ko. Umiiyak po ako noon. May mga nights umiiyak ako kasi hindi ko po expect na dadanasin ko po yung ganong rejection eh. Kasi buong akala ko, hindi ako matatanggihan lalo yung mga kakilala ko. Imposible eh, kasi sabi ko, alam ko sa sarili ko, napaka-pure ng intention ko, at ang ganda-ganda ng gusto kong i-share sa kanila. At wala naman akong intensyong masama, pero bakit ganon? Grabing broken-hearted po talaga. Tapos yun, nung after ng mga yun, umiiyak ako. Tapos nung una, nagko-connect pa ako sa Zoom hanggang sa parang nawawala-wala na ako. Kasi nga broken-hearted na po. Tapos yun, na-busy na po sa work. Kasi from August anniversary ng work namin, nasa sales din po kasi ako, no? Tapos the entire bare months, busy na po talaga yan. Then yun, naglaylo muna ako. Kaso lang, syempre po, meron po akong, kung meron po tayong mga financial mentors, meron din po akong mga spiritual mentors, no? At sila din po yung isa sa pinagsasabihan ko ng mga lahat ng ganap sa buhay ko. Kaya alam po nila yung na member ako ng IMG, tapos nasi-share-share ko na din na about finances ngayon, na matutulungan tayo nun para maayos yung finances natin. Biglang nag-come up yung idea sa kanila na, pwede ka bang mag-share? Isa sa topic nga daw yung about finances, i-share ko daw sa church namin. So yun, kinailangan kong mag-contact kala coach kasi kailangan na saklolo, di ba? Kasi ayun po, no. So from being inactive, so medyo magpaparamdam ka ulit sa mga mentors mo kasi kailangan mo ng help.
So yan. So bago matapos yung 2023, nakapag-share po tayo ng IMG sa church po namin. At nakaka-bless lang kasi alam mo lalo na mahal mo yung mga taong nandun. Kaya ang sarap no na makapag-share po tayo, no? Kaya nag-end po yung 2023 na kahit na broken-hearted ako, napalitan naman po yun na dahil bago matapos yung 2023, niloob po ng Lord na makapag-mission po tayo, lalo na sa mga mahal ko po. Dahil mahal ko po lahat ng tao dun sa church namin. Okay? And then yan, ito na, yung sabi nila coach, dapat daw gumagawa ng vision board. Kasi daw, ito yung parang kailangan nakikita mo siya, yung mga gusto mong i-goal, para parang paggising mo, di ba, makikita mo sa phone mo. Yan, so ginawa namin. Hindi po ako techie ha, kaya po yan, nag-college-college, nilagyan ko pa talaga ng text, no? Hindi po ako techie, so college-college lang. So yan po, ito pong nasa taas na to, yan. Kasi nga po sabi ko, pag nakikita ko po at naririnig si Coach Andrew at Coach Yang, sabi ko, gusto ko din maging ganon. Hindi ko po alam kung bakit nung nakikita ko sila, parang gusto ko din maging ganon pagdating ng araw. Tapos yun, mag-take part nga po sa campaign ng IMG, yung 30M by 30, mag-participate po doon. Tapos mag-change career na, mag-full-time na. Yan yung mga ginugol ko yung nakalagay sa vision board ko, no? Siyempre, kailangan purpose-driven. Tapos ito yung mga recognitions. Tapos, kasi po yung paggawa namin ng vision board, i-discuss po yan sa harap ng mentors namin. At ito po yung isang umiyak talaga ako na yung iyak na higbi, no? Kasi di ako makapagpatuloy nito, kulang na lang pati sipon ko ata tumulo nito nung sinasabi ko na yung about family ko na ito, nilagyan ko ng abundance, tapos picture ng family ko. Kasi talagang yun yung isa sa goal ko sa buhay na makaranas po yung family namin. Kasi mulat nga po kami sa kahirapan. So gusto ko talaga na ma-experience nila yung marangyang buhay. At habang dinidiscuss ko po yun sa mga mentors ko, grabe po yung iyak ko niyan. Then yun po, time freedom, makapag-travel, abroad, tapos yan, yung sasakyan na red, gusto ko magkasasakyan ng red. So yan po yung vision board na ginawa ko that time, no? So yan, kayo po malapit na pong mag-end yung 2025, so gawa din po tayo ng vision board. Then ayan na, yung 2024 na nga po, no? Yung mga base shop ko, dahil tuloy-tuloy nga po yung membership orientation sa office nila coach, sa Malolos Financial Center rather. Yung mga base shop ko po, ang dami po nilang guests kapag po kasi tuwing Sunday po ito eh. Samantalang ako po walang guests. So, alam niyo po, yung iya po ako kasi sabi ko, bakit ganun? Ako wala man lang madala. Sila ang dami-daming guests. Pero minsan gusto ko nang wag na kaya pumunta kasi wala man lang akong guest. Pero syempre pipiliin mong maging present ka doon eh. Kasi yung base shop mo nandun naman. Pero hiyang-hiya po ako ng sa part ko na po, bakit sila ang dami nilang guest? Ako wala, no? So yun. So, ito yung first picture, yan, si Coach Daisy, si Coach Eric, yung family niya, yan, kasama niya. Tapos ito yung mga ka-church ni Coach Eric. Until ito, nung time na to, yung pangatlong picture, nasama ko na yung finally yung isang ka-work ko. Nandito siya, nandito ka, no, Miss Marie, nakikinig ka ngayon. So, ayan, kasama ka dito sa training. Yan, so, yan, siya yung sumunod na nasama ko. Kasi from Coach Daisy na nauna kong nadala, then from Coach Daisy naman, si Coach Eric kasi pinsan po niya yun, no? Then, yan, si Miss Marie naman yung nadala ko din. So, yan, finally may nasama akong isa. Tapos, eto na, the following month, ito na yung international convention na napasama po tayo. Akalain niyo po no, pag member po tayo ng IMG, ini-stretch talaga yung mga unusual magiging parang usual kasi sa IMG po parang habit po nila or lifestyle nila yung nagta-travel. 'Di ba po sa vision board makapag-travel. So ito nangyari po yung isa doon. At syempre po nangyari po 'yan sa guidance po ng mentors natin kasi po kahit pag-book ng ticket di po ako marunong. Pero syempre gina-guide po nila tayo no. At ang sarap lang po kasi pag bilang isang empleyado, hindi naman po normal na mangyayari to eh. Pero pag IMG member po tayo,
may pagkakataon po or part ng benefits po natin yan yung nakakapag-travel po tayo. At hindi po tayo basta naggagala lang dyan kasi nagta-travel po tayo nang natututo po tayo. No? So, travel with purpose po talaga. At na-enjoy mo talaga kasi yung community na meron po, makakasama mo yung mga taong syempre malapit na rin sa puso mo kasi na-meet mo na din sila tapos makakasama mo pa din. So yan, ang saya-saya po ng experience, hindi po mababayaran yung experience po na yan. Tapos yung mga natututunan po dyan kasi convention po yan. At ito po yung picture na to, yung nasa stage po ako. Nagulat po ako na pinakyat kami ng stage dahil po yan sa Relentless. At isa po sa nakakakilig na nangyari dyan, si Doc Joe po ay bigla ko pong niyakap. Hindi ko alam kung kilala niya na ako that time. Pero basta bigla ko lang siyang niyakap nung kinamayan niya ako. Ilig na ilig po talaga ako niyan. At yun po, na-meet ko po ulit yung mga team po nila, Coach Yang. So, ang saya po na experience. Sa mga hindi pa po nakakapag-travel at yung mga bagong member na nangangarap din po kayo na balang araw, makapag-travel kayo sa IMG po posible. Dreams come true po, no, sa IMG. Okay? So, ayan po. Saan na ba ako? Yan. March, April, then May, na-promote po tayo to marketing director. So, pag may mga lumalabas pong picture si Coach Andrew, talaga namang sobrang na-appreciate ko po kasi ganun na lang po nila i-appreciate yung mga ano po namin, ganun po nila nire-recognize. So, talaga pong ang laking bagay nun kasi, for example po, ako, no, 1 decade na po sa trabaho. Hindi po na po promote yung position pero yung trabaho na po promote dumadami, no? Pero dito po sa IMG, yung mga simple po bagay, yung relentless, i-recognize. Tapos yun, yung po kasing promotion, result na lang po yan kumbaga nung pag-take part mo nung mission eh. Yung pinaka-importante kasi doon, yung nagiging blessing ka po sa ibang tao. So yun, na-promote po tayo to marketing director ng May 2024. Kaso lang, after promotion na naman, may mga eksena na naman, yung mga personal issues ba, na minsan talaga pag nadala ka nun, alam, parang mawawala ka sa IMG eh. Kasi minsan hindi mo maiwasan bilang tao lang tayo, marupok, no? Minsan naapektuhan tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin. So, sa madaling salita, nawala-wala na naman tayo niyan nung after ng promotion. Tapos nakikita ko noon, nagta-travel sila pa Vietnam. Sabi ko, puti pa sila. Tapos ako hindi, no. Masakit din sa part ko kasi parang iniisip ko nun dapat kasama ako dito. So, yun yung mga broken-hearted part na naman nung after ng MD promotion. No? Tapos nawala-wala na naman tayo nun. Naglaylo-laylo na naman tayo nun. Then, ayan na, dumating na ulit yung busy months and days namin sa work. No? So, kasama nung, napansin niyo po, no? Parang masaya ka tapos parang biglang may mga moments talaga may madadown ka. So, normal. Part ng journey po talaga yan, no? Pero syempre, sa kabila po nun, kahit parang nawawala-wala na naman po tayo, maten pa rin po tayo ng convention. Pero napansin niyo po, may picture naman po ako nung nila Coach Yang and Coach Andrew niyan. Pero ang na-highlight ko lang po dito, kasi nga po para lang po sabihin na medyo nahihiya-hiya po tayo dun sa mentors natin. Kaya parang hindi ka masyadong makapag-picture. Kasi nga parang nahiya ka kasi nawala-wala ka na naman sa IMG. Tapos yun, buti na lang napagpa-picture kami kaladok, no? Tapos yun, masabi lang na nag-attend. Pero ang isa talaga sa nilulook forward ko kung bakit hindi ko minimiss yung big events. Kasi nga ito yung pagkakataon para mabuhayan ka ulit. Kumbaga magkaroon ka ulit ng pag-asa, mabuhay yung namamatay mong puso, mga ganon. No? At pag convention po talaga, dumadating talaga sa akin yung napapaluha ako kasi yung mga nagsishare po doon, mga inspiring stories po nila, nakaka-touch po, natatouch po talaga ako. Then yan, after ng convention, na busy na naman po sa work, usual, parang yung nangyari nung nakaraang year. So, the following year, ganun ulit. Kasi nga, that time yon. Until, nawala po ako talaga noon. Totally nawala. After ng convention. Totally, totally nawala. Parang naglaho, no? Until bigla pong
birthday si Coach Yang. Na-surprise po ako at ang saya-saya po ng puso ko kasi kahit nawala po ako sa IMG, nakareceive po ako ng invitation sa birthday niya. Hindi ko po akalain na invite niya pa din ako kahit inactive po ako. So, yun po. Sabi ko, na-touch lang ako. Sabi ko, ala, in-invite niya pa din kami kahit inactive na kami. So, parang nahihiya pero at the same time, ang saya po ng puso ko. Kasi, ganun po pa rin ako binigyan ng paano ba? Ganun po yung binigay na ano, importansya nila coach sa amin, sa akin, sa kabila po nun. So, yun. Kaya po, akala ko naman nun, yung invitation po niya, kakain lang talaga. Tapos yun, para magkita-kita lang. Hindi ko po expect na doon na pala magsisimula yung malaking mangyayari pong breakthrough sa Malolos Financial Center. No? Kasi that day po, so yan, kasama po namin si Coach Eric na, no? Si Coach Daisy nung kumain. Doon na pala ma-open yung tawag dito, idea na magbubukas ng financial center na mas accessible na. Kasi nga po yung financial center before this, eto yung ngayon, ay looban kasi nga po ano sila doon po sa may bahay nila. So yan, dyan po. Tapos ang dami pong napag-usapan. So sabi ko, wala, akala ko kakain lang pero gano'n na pala yung bubuksan na opportunity nung birthday na yun. Kaya grabe po, amaze po ako sa pangyayari po nung birthday ni Coach Yang. Sobrang memorable po no. At yun na po, hindi po natapos doon, nagkaroon na po kami ulit ng year-end party. Yung first December gathering namin, kami lang po, si Coach Daisy, ako, si Coach Yang, si Coach Andrew. Pero this time, may kasama na po kaming child star, no? Si Coach Eric. At may kasama pang base shop, no? So, yan. Ibig sabihin, dumadami na kami. So, sabi ko, wow, nakaka-amaze naman. So, eto na yon. At may tiningnan po silang, syempre nga po, plan na po na mag-open, no? So, may tiningnan po silang space doon near po sa bahay nila, coach. Pero bigla pong biyaya na yung building po kung saan ako nagtatrabaho, may nabakante pong space. So, sabi ko, coach, may nabakanting space. Sabi, sige, i-go natin yan. Tingnan mo yan, ganyan, ganyan. Tas yun na po. Doon na ganun po ka-blessing, no? Kasi imagine, pinalapit po sa akin yung financial center eh. Nagbiro lang po yun si coach ang na baka dito magkaroon ng financial center sa building kung saan ako nag-work. Tapos nangyari po, nag-materialize. At yun nga po, nag-start na yun. Ito yung first picture. Though sila talaga yung nag-hands-on kasi nga po may work ako. So sila Coach Andrew po yan, si Coach Eric, si Coach Daisy, si Coach Yang yung nag-hands-on. So, syempre, pag magpuput up po ng financial center, retouch yung office, so, pintura, linis. Grabe po yung preparation na yan. So, excited po lahat, kaya nag-materialize po yan. Until, eto na, yung tina-target po namin na mag-opening February 8. Pero before February 8, syempre, pinabless po muna natin yung financial center. So, ito po yung pangalawang picture si Pastora Maripe at si Pastor Don namin yung nag-bless po, no? At finally, ito na yung grand opening namin February 8. Nakita niyo po itong pangatlong picture. Ang dami pong tao, 'di ba? Ito po yung grand opening. At dito po finally may guest na ako. No? So nakakatawa po may guest na ako finally. Sabi ko, "Wow, finally may guest na ako." Yung mga ka-church ko, yan sila pastors nga po. At binisita po tayo ng warriors, leaders po, no? So ganun po yung support nila. At yan, ito na po ngayon kung yung Malolos Financial Center, no, nagpapatuloy po kami ngayon dito sa new location po natin sa San Pablo. Okay? At workshop po kami agad nila coach. Talagang sila coach po namin, sila coach Yang and coach Andrew. Talagang yung support system nila at saka yung gusto talaga nila i-improve po ba kami lahat. So, winorkshop po nila kami at ito, sumalang na nga po tayo. Hindi ko po akalain na mangyayari po yan. Yung magsasalita po talaga ako, magbibigay ng seminar, orientation. Kasi naalala ko nung nag-aaral ako, mahilig naman ako mag-report. Pero hindi ko sukat akalain na dadating ako sa ganito. Yung talagang magbibigay po ako ng talk. No? So, very grateful po talaga na nabigyan po ng gantong pagkakataon.
Then after po niyan, yun po, ah, nagkaroon po ng field presentation. From dating nire-reject, may umuo na po sa akin. May contact po tayo sa DNR. Pero hindi po ako yung speaker dyan, no? So si Coach Realin po, ako lang po yung nag-mozone. Pero from dating nire-reject, may nag-oo na po sa atin. Yun nga lang dito, yung mga students yung naging guest natin. Pero at least, di ba, share tayo dito, no? At ayan, pangalawang international convention po natin, no? At Singapore, alam naman natin na pricey-pricey din po yung SG, pero biyaya po talaga. Pag nasa IMG ka ay posible po, no? Kasi nga, may entrepreneurship, may income opportunity. So, masusustain eh. Hindi talaga siya yung usual. Pag empleyado ka lang, parang pag empleyado ka lang, nakatali ka dun. Dati nga po kulang na lang dun ako tumira sa office namin. Kahit wala pong bayad yung overtime. Kasi may gusto mo na pag nagtatrabaho ka, pag very dedicated ka, talagang ibibigay mo lahat eh. Pero, di ba po sa IMG, kahit nga po hindi mo pa binibigay lahat, pero may sinusukli na po sa'yo basta nagte-take part po tayo sa mission. So yan po na nakasama po tayo sa SG. Another isang masayang experience na naman, isang hindi matatawarang experience na naman na kasama po yung buong team. Ang saya-saya po, nagta-travel ka, natututo ka, travel with purpose talaga po, no? At yan, hindi na po ako pa kapag mawala niyan sa IMG kasi nandito na po sa taas eh, pwede na po ako sugurin. Kumbaga, pag nawala po ako sa IMG, gano'n lang po ako babain dun sa baba, no? Kasi second floor po yung office namin. So, gano'n na lang po ako babain sa first floor pag nawala-wala na naman. So, wala na tong atrasan, laban talaga to, no? So, yan, yung nag-join na po yung pastor ko. Tapos yung mga kapatid ko po nag-attend ng emo. Kinonsensya din po ng mama ko yan. Sabi, yung tinuturo ng ate nyo, maganda yan. Sabi niya, ano, pumunta kayo doon. Mag-attend kayo kasi maganda yung tinuturo, ganyan, ganyan. Tapos yan, yung isa pong guest dito, itong naka-yellow yan, from DNR din po yan, no? Tapos yan, may napa-join po ulit. Si Ma'am Abby, ito po na-meet ko naman dun sa work ko, no? So, from walang nagjo-join to may nagjo-join na, no? Pero yun nga lang, kahit na may mga result po tayo, hindi ba pumapasok dun sa ginugol natin na GX, no? So, yun yung kulang. May result. Simula nung nag-start yung Malolos dito sa new location, may result naman po ako pero hindi lang pumapasok dun sa dapat na goal na GX, no? So, yan. Nag-attend tayo, pangatlong local convention na. Syempre, pag convention, di ba, laging bubuksan yung vision mo, mangangarap ka ulit, mai-inspire ka ulit. Kaya wag niyo pong imimiss yung mga lalo na yung mga gantong event po, no? Kasi dito po, lagi tayo mabubuhayan, mangangarap, magiging positive, at dito po tayo may inspire ulit. So, sabi po nung convention, yung first half, tapos na yon. Bawi na po sa second half, no? Kaya inisip ko noon, mag-GX na ako. Sabi ko, i-goal ko na talaga. Kaya nung after po ng convention, nag-commit po talaga ako na mag-GX na. Tapos, matapos yung SMD. Kasi pag po after ng convention, may sharing po ulit kami dito. No? So, yan po yung mga ginol ko ng time na yan. At eto na po. Finally, month of July. Nakapag-GX1 din ako finally. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi ano po yun July 29, isang isang own pa para matapos ko yung GX1 ko. Pagising ko pa lang, nag-pray na ako, Lord, gusto ko nang matapos yung GX1 ko para ma-experience ko naman paano ba yung GX1, ano yung feeling pag na-reach yung goal na yon. At pagpasok ko ng work, nagpa-follow up ako. Nag-work, tas nagpa-follow up, no? So, imagine po yung magagawan mo ng paraan. So, lahat ng pinalo up ko wala until may biglang dumating po na tao na nakausap ko. Pag pala nandun ka na, ilalaban mo na, madideliver mo talaga yung mission na basta share from the heart. Ora mismo po nung time na yon, hindi dun sa lahat ng pinalo up ko kundi mismo sa tao na yun na nakausap ko right away.
nag-own. So tapos ang GX1. So nung nahit po yung GX1, so may mga base shop po tayo na continuous din po na nagko-qualify sa GX. Then may mga points po yung ibang base shop po, no? So yun. Advantage din po dahil yun nga sa base shop which is yung child star po namin, si Coach Eric, yung pinaka-give up leg po ay na-build na din po no, with the help po ng ating mentors. Kaya na-workout na po talaga yung points. So yung sekreto po, dapat nag-GX, tapos yung team nag-GX din. Okay? So yung nung nahit po yung GX, nakita po natin, yun, syempre po sa tulong po ng mga mentors natin, yung points nga po for SMT. So, combined points ng mga base shop, tapos yung mga nag-GX din. So, yung kulang na points, yun yung kailangan pang trabahuin po, no? At nung sa pagraran po na yan, yung going to SMD, doon po talaga na-develop yung habit na mag-follow up po sa mga base shop. Kung kinakailangan mong isa-isahin lahat simula nung napajoin mo ng simula, hanggang sa pinaka-last mo na member, no, isa-isahin mo talaga sila. Tapos monitor po from time to time. So yun po yung akala ko dati nung first half ay nabigay ko na lahat. Kasi parang masakit din po na parang ako lang po yung napag-iiwanan na parang lahat sila nag-GGX, ako hindi ako nag-GGX. Tapos sabi ko nun, parang pinipigay ko naman na lahat. Pero until dumating po yung run na to na may ibubuga pa pala, hindi pa pala yun talaga yung lahat. Kasi ang daming mo madidiscover na dapat mo pang gawin para lang ma-push ka dun sa ginugol mo. Then yan. Nung pini-workout na nga po natin yung remaining points, no? Syempre, dahil nagpa-follow up tayo sa mga base shop, may magma-materialize na activity. Kasi yan yung sikreto, activity, 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 para mapunan talaga yung mga points na yon. So, dahil hindi po tayo available ng Monday to Saturday, so Sunday po yung kinomit po ng isa sa base shop natin, no? Kasi yun din yung availability nila. So, kahit Sunday, ng hapon after church yan, bibigay po tayo, nagpe-present po tayo or nag-activity po tayo. Salamat po kay Coach Daisy kasi siya yung kasama ko minsan dun sa mga activities. Nagmumozo, nagpipicture, no? So yan, Sunday po yan, yung first 3 pictures. Tapos ito yung nagsosolo ko, pero hindi po tayo taga-travelers insurance ha. Ito po yung office natin. Yan lang po yung sa baba ng IMG office. So yan, napicturean po ako nila coach kasi kailangan na po nilang umuwi kasi past 6 na din po, umuulan pa, gabi na. Kasi yung commitment po ng isang base shop ko, 5 p.m. sana, nga lang di nasunod kasi na traffic tas maulan. Pero dahil nga may niraran ka at nilalaban ka, no matter what it takes, sabi ko kahit madaling araw, mag-i-stay ako dyan, hintayin ko sila eh. So kahit walang kain, nandiyan dyan po tayo, naghihintay po tayo niyan sa guest natin, no? At wala naman pong nasayang kasi ang result po nung paghihintay ko na yon ay 2 join at 1 own. So, syempre dagdag points po yun no, sa ating niraran po. At ang good thing, kahit naman po late na, kasi almost 10 na po yata kami niyan natapos. May dala naman silang pagkain sa akin, so hindi naman nagutom po ako. Hindi naman po tayo pinabayaan, no? Until yon sunod-sunod yon. So, Sunday, tapos yung weekdays na pag may available sa gabi ka after work kasi gagawan mo talaga ng paraan kasi ilalaban mo ito na talaga yon sabi ko Lord ito na talaga syempre yung prayer hindi yan mawawala pero dapat prayer with action tas yung faith na alam mo may gagawin si Lord na higit pa sa hinihiling mo no then ito yung Sunday. The following Sunday ulit, 4 p.m. ulit. Kaso lang, yung isa sa ina-expect kong guest na late na naman yung time, may dumating na bagong guest na on time. So that time, sabi nila coach, i-one-on-one mo na, i-table presentation mo na. Bigla po nung magpa-5 dumadating ngayon yung expected guest. Alam niyo po, itong nakaupo po ako, yan yung nagwa-one-on-one ako dun sa on time na dumating. Tas buti talaga po, no? Kasi nga, syempre, team po nandun talaga yung support ng mga mentors natin. Nakasupport po sila Coach Realin and Coach Andrew na may nagdesisyon po sila nun na prior dun sa Sunday, ay pupunta nga daw po sila dun sa financial center. So from church,
pumunta po sila coach dun sa office para nga po i-support tayo dun sa ano. Then imagine po, ang nangyari po niyan, dahil nga po nag-start na ako ng table presentation, may dumating po ngayon yung expected guest. So paano gagawin na ngayon? So dahil nandun po sila Coach Yang, ang nangyari, sila po ngayon, si Coach Yang po tuloy yung nag-MO dun sa mga expected guest ko, yung sa base shop ko. Tapos yung tinable presentation ko po, binaba ko po dun sa office ko. Buti na lang talaga nasa baba yung office ko, no? So, nagtataka ngayon yung guest ko. Sabi, ano tong binababaan natin? Sabi ko, dito, office ko din po to, ma'am. Sabi, sa'yo to? Hindi, sige, basta dito lang tayo. So, ganun po, no? Kasi hindi po pwedeng sabay yung presentation. So, nakita nyo po na parang gagawin mo talaga no matter what it takes. Gagawan mo talaga ng paraan. Pag nandun ka na, laging may paraan. Mawawala yung excuse kasi lagi kang hahanap na ngayon ng paraan. So, yan. Tas yun, yung base shop ko, nag-GX10, no? Itong nasa dulo. Then, yan. Then, this is it na po. This month, ang ganda po ng birthday gift ng Lord sa akin kasi nag-birthday po tayo last August 18. Then before po yung birthday ko, sabi ko talaga, Lord, ito po yung isa sa prayer ko na bigay nyo na po sa akin. Sabi ko gano'n. Tsaka sabi ko po nun kala Coach Yang na mag-SMD lang ako talaga. Mag-resign ako, sabi ko. Tapos, sabi ko, Lord, pag bigay mo na to sa akin, sabi ko gano'n. Tas, eto na nga po. Thank you, Lord, kasi nga po, natapos po yung SFP. Kasi hindi naman po ako mag-training or mag-share kung di po natapos. So, natapos. No? At ayan po, nirecognize po tayo ng team Malolos. At ayun po, kulang po yung salitang pasasalamat eh. Yan, naka-receive na rin po tayo ng confirmation email, no? Kulang po yung salitang pasasalamat sa... Siyempre po may mga nag-pray din po sa akin. Siyempre may mga sinasabihan po tayo, yun nga, yung mga spiritual mentors ko. At yung family ko nakasupport din. So, yun. Kulang yung salitang pasasalamat sa mga mentors ko po, kala Coach Yang and Coach Andrew, tas sa buong Malolos team po, no? Kulang yung salitang pasasalamat, pero ang sabi lang nila, pay it forward, Mel. So, ang ganda po ng IMG kasi yung success, hindi nila pinapanatiling sa kanila, pinapasa talaga nila. So, para maging mas successful tayo, dapat napapasa din po natin yung success po na yon, no? So yan, at finally, SMD na po ang inyong share ngayon. Kaya po yung mga, alam ko po marami na yan, sunod-sunod na yan, no? Yung mga nakakonect ngayon. Sure ako na marami pang susunod. At kung meron man po akong masasabi, ay ito po yung message po na to, no? When you're tempted to quit, keep going. Di ba, napansin niyo po parang sa journey po talaga natin, hindi mo masasabi na dito yung journey sa IMG, hindi mo masasabi na tuloy-tuloy ka eh. Ewan ko lang sa iba kung may ganun na talagang tuloy-tuloy sila. Pero yun nga, sa journey ko, merong time na parang bibitaw ka na, pero hindi eh. Kasi lalo pag naiisip ko yung pamilya ko, hindi yung IMG yung isa sa makakatulong para ma-achieve yon yung mga pinapangarap ko, yung pamilya ko. So, yung mga, pag nandoon na sa parang magkikwit ka, magpatuloy ka lang. Huwag kang bibitaw. So, yeah, maybe you feel like giving up, life is tough, pero ito po yung message sa atin ngayon sa mga nandito. Don't quit, don't give up. So, you are never a failure until you quit. Hanggat hindi kayo nag-quit, sigurado po success po yung pupuntahan nyo. No? So, wag pong mag-quit. So, pinapaalala po sa atin ng Galatians 6 verse 9. Let's not get tired of doing what is good. Because at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Nung nagsimula po ako mag-share, alam ko sa puso ko, na ang ganda-ganda nung intention ko. Ang ganda-ganda naman nung gusto kong i-share. From the start, alam ko maganda yung gusto kong i-share. It so happen na, yun nga, hindi, parang sa pag-iipon natin,
alangan naman pag-save mo, ani mo agad. So, ganun din sa mission natin sa IMG. Tuloy-tuloy sa pag-share at dadating yung time na yan ay aanihin din natin, no? So, you will reap whatever you sow, 'di ba? Take heart, be courageous in planting seeds that have great value. Naniniwala po ba kayo na very valuable po itong sinishare po natin sa IMG? Tama po. Kasi nung nag yung mga na-sharean ko po, no, biglang makakatanggap ka ng message. Buti na lang na-share mo yung IMG sa akin. Kasi pwede pala akong makapag-ipon, pwede pala akong makapagtabi, no? Kahit maliit na halaga. Let's say personal na lang eh. Pag in-apply po talaga natin yung learnings from IMG, maayos yung finances natin. Pero grab na po natin yung opportunity na i-share to kasi mas doon po tayo magiging successful at isang napakalaking blessing po no na naging part. Imagine dadating yung araw na sasabihin ng tao na yun, buti na lang nasabihan ako ni Sergio na nasabihan ako about IMV na ayos yung finances ko. Ang sarap-sarap po nun. Parang yun yung pinaka-rewarding dun sa moment na yun. Kasi yung promotion, ano na lang yan, resulta na lang yan eh. Pero yung naging daan ka para mabago yung buhay ng tao na yon, mabago yung finances niya, ah, mm, iyon yung pinaka-masasabi kong pinakamalaking blessing dito sa IMG. No? So, ayan po. You weren't put on earth to live for yourself. So you were made for a greater purpose than simply to make money, retire, and die. So you were made for a mission, and that mission gives your life meaning. God has made you so unique that there are certain things only you can contribute to the world. So kahit sobrang dami po natin dito ngayon, meron ka pong contribution, no? Sa mundong ito, may purpose po tayo, no? So those things make up your life mission. So success takes time, patience, and faith. Totoo naman po, di ba? Hindi naman agad pag join mo, successful ka agad. It takes some time, pagtsatsaga, at syempre huwag mawawala yung pananampalataya. So, syempre, dahil yun nga, susundan na lang natin yung blueprint para maging successful. Hindi naman porket tapos na yung SMD doon na nagtatapos lahat, no? So may next yan. So ang kagandahan sa IMG, alam na natin yung next na dapat i-goal eh. So syempre po, ang i-goal na po ng inyong lingkod ay yan, matapos po ang Green Jacket this 2025 sa biyaya po ng Lord, no? So, pag po nag-attempt na mag-quit, parang balikan mo lang yung mga dahilan mo sa buhay, no? Kasi ako pag ganun, pag parang nadadown ako, iniisip ko lang yung pamilya ko, iniisip ko lahat ng pangarap ko, at yun, dito ko talaga nakita na sa IMG, mangyayari po yun. So, maraming maraming pong salamat. Hopefully po ay nag-enjoy kayo at na na-inspire kayo. Excited po ako sa lahat ng nandito ngayon na susunod na pong mag-share at mag-SMD. So, see you all at the top at God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming pong salamat.